Sa episode 1105, sa grupo ni Lucci, makikita ang barko ng Sunny, at nagpasya silang sirain ito. Sinabi ni Kako na bibigyan niya ito ng mapaminsalang pag-atake. Habang si Zoro ay natutulog sa barko at si Brook ay nasa kusina at nag-aayos, agad namang nagpakawala ng napakalakas na atake si Kako sa Sunny. Gayunpaman, agad na nagising si Zoro at na-deflect ang pag-atake, na ikinagulat nila. Sinabi ni Zoro, sino ang nang-ahas na guluhin ang aking pagtulog? Napagtanto ni Brook na sila ay mga CP0. Nagalit si Kako nang makita niya si Zoro, na naaalalang natalo siya sa Enies Lobby. Sa sandaling ito, nagpasya si Kako na harapin si Zoro, nagsalita si Zoro, kayo ba ang nang-ahas na sirain ang barkong ito, pues puputulan ko kayo. Sa kabilang eksena, si Pythagoras ay ni-reactivate ang defense system, ngunit napagtanto niyang nakapasok na ang mga CP0. Nakita ni Shaka na nilalabanan ngayon nila si Zoro, kaya't nag-aalala siya dahil gusto nilang sirain ang Thousand Sunny. Habang kinakalaban ni Zoro si Kako, iminungkahi ni Pythagoras na tawagan ang isang tao para tulungan si Zoro. Biglang nakaramdam ng sobrang tuwa si Lilith dahil gusto niyang labanan ang mga CP0. Sa side ni Luffy, hinahanap nila si Bonnie dahil nawala ito bigla sa kanila. At nang biglang, nakita ni Luffy ang grupo ni Nami na sobrang saya na nakita sila. Sa sandaling ito, sinabi ni Sanji na alam na nila ang lahat. Nilabanan ni Luffy ang CP0, at sumasang-ayon sila na pasakayin si Vegapunk sa barko. Sinabi ni Nami na kailangan nilang mabilis na mailabas dito si Vegapunk, na ikinadismaya ni Luffy dahil hindi pa niya na-e-explore ang buong isla. At sinabi ni Nami na hinahanap sila ng CP0. Biglang naalala ni Luffy si Bonnie at sinabi sa kanila na gustong patayin ni Bonnie si Vegapunk, na ikinagulat ng lahat. Natuklasan nila na nawawala rin si Vegapunk, kaya nag-aalala si Nami. Sa kabilang panig kay Vegapunk, siya ay hinahabol ni Bonnie, na nagpatakot sa kanya habang si Bonnie ay galit na galit. Sinabihan siya ni Vegapunk na makinig sa kanyang sasabihin, ngunit patuloy siyang inaatake ni Bonnie dahil gusto niyang ibalik ni Vegapunk sa normal ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Vegapunk na hindi niya ito magagawa, na nagpagalit ng husto kay Bonnie. Desidido siyang patayin si Vegapunk, at bumagsak ito sa basement. Ang nakikitang labis na hinanakit ni Bonnie sa kanyang sarili ay siyang nagpaalala kay Vegapunk, at naaalala niya noong iniligtas niya si Bonnie. Nang matagumpay ang kanyang eksperimento, nakita niya ito bilang unang dakilang hakbang tungo sa kapayapaan sa mundo. Sa sandaling ito, si Bonnie ay nagkunwaring nahulog at nag-transform bilang isang bata. Nang makitang umiiyak si Bonnie, nag-aalala si Vegapunk, at susubukang gamutin ang mga sugat ni Bonnie. Ngunit agad na bumalik sa normal si Bonnie, gusto lang pala niyang akitin si Vegapunk palapit sa kanya, para ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya. Ginamit ni Bonnie ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit para gawing bata si Vegapunk. Sa puntong ito, tinanong ni Bonnie si Vegapunk kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang ama, ngunit ayaw magsalita ni Vegapunk dahil sa pagsasabing makakasakit ito sa damdamin ni Bonnie at nangako rin siya kay Kuma. Sa panig ni Kuma, sinusubukan niyang umakyat sa mga tarangkahan ng Red Line kahit na siya ay lubhang nasugatan. Habang galit na galit si Bonnie dahil tumanggi si Vegapunk na sabihin sa kanya, sinabi niya na ang pag-abandona ni Kuma sa kanyang nasasakupan ay isang desisyon na ginawa mismo ni Kuma. Ngunit hindi naniniwala si Bonnie dahil hindi ito pababayaan ng kanyang ama. Habang pinipigilan pa rin ng mga Navy si Kuma, desidido siyang makalagpas sa gate. Sa sandaling ito, sinabi ni Vegapunk na proud siya dahil kaibigan niya si Kuma at labis din niyang pinahahalagahan si Kuma, kaya hindi niya pwede ihayag ang sikreto kay Bonnie. Pero mas lalong nagalit dito si Bonnie. Biglang nakita ni Bonnie ang isang nakalock na kwarto. Paglapit niya sa silid, agad siyang sinubukang pigilan ni Vegapunk at sinabing walang kinalaman ang silid na ito kay Kuma. Ngunit naramdaman ni Bonnie na ang silid na ito ay nauugnay sa kanyang ama, kaya sinira niya ang kandado at binuksan ang pinto. Nang makapasok si Bonnie ay agad siyang nagulat dahil ang lugar na ito ay nagtataglay ng mga alaala ni Kuma. Sa kabilang panig, ang Kid Pirate ay dumating sa isang kakaibang lugar sa dagat. Bigla silang nakakita ng isang isla, kaya nagpasya si Kid na pumunta sila doon. Biglang napagtanto ni Killer na ang islang ito ang homeland ng mga giant tribe. Sa kabilang panig kay Garp,
pinaplano niyang umatake patungo sa teritoryo ng 4 na Yonko, na nagbigay ng malaking pag-aalala sa kanyang mga subordinate dahil hindi niya ito ipinaalam sa headquarters ng Navy. Samantala, nag-aalala si Helmeppo kay Kobe dahil nahuli siya ni Blackbeard. Biglang tinawag ni Garp si Helmeppo sa labas, ito pala ay gusto niyang atakihin ang base ni Blackbeard para iligtas si Kobe. At ito ay nagbigay pag-asa kay Helmeppo. Sa sandaling ito, natuklasan ni Bonnie ang lihim na silid ni Vegapunk kung saan nakaimbak ang mga alaala ni Kuma. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Vegapunk na linlangan si Bonnie, at sinabing walang kinalaman ang lugar na ito kay Kuma, hindi pa rin siya pinakikinggan ni Bonnie. Naalala ni Vegapunk noong siya ay nagsasaliksik sa palad ni Kuma, napagtanto niya na ang kaluluwa ng tao ay totoo dahil kapag ang mga tao ay namatay, sila ay nawawalan ng 0.74 onse na timbang. At pinaniniwalaan niya na iyon ang timbang ng kaluluwa, ngunit walang naiintindihan si Kuma. Ipinaliwanag ni Vegapunk na ito ay katulad ng kapangyarihan ni Kuma, dahil kaya nitong maglipat ng pinsala mula sa isang tao patungo sa isa pa. Kaya naisip niya na ang kapangyarihan ni Kuma ay makakaapekto rin sa mga alaala, at nasasabik siyang pag-aralan ito. Ngayon, sinusubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, dahil makakaramdam siya ng matinding kalungkutan. At baka mapatay pa siya dito. Ngunit humakbang pa rin si Bonnie. Naalala ni Vegapunk na minsang tumanggi si Kuma dahil nahihiya siyang makita ng iba ang kanyang mga alaala, pero sinubukan pa rin siya ni Vegapunk na hikayatin. Sa kabilang banda kay Zoro, kinakalaban pa rin niya si Kako. Patuloy siyang inaatake ni Zoro, pero nagagawa ni Kako na harangan ang mga pag-atake ni Zoro sa bawat pagkakataon. Sa puntong ito, nakamit din ni Kako ang isang bagong antas ng kapangyarihan, na nag-transform sa na-awake na anyo ng kanyang Devil Fruit, kaya't nag-aalala si Brook. Biglang sinabi ni Stussy kay Lucci na may paraan siya para makuha si Vegapunk. Samantala, nagulat si Nami dahil nakapasok dito ang grupo ni Lucci. Sinabi ni Shaka na ito ay dahil sa isang error sa system, na ikinagulat ni Frankie na ang isang henyo tulad ni Vegapunk ay nagkakamali din. Napagtanto ni na Robin at Jinbe na hindi madali ang pakikipaglaban sa CP0. Biglang tinawag ni Stussy ang Seraphim. Habang kumpiyansa si Usopp na mananalo si Zoro, nakita niyang ganap na naka-assemble ang mga Seraphim. Nag-aalala si Usopp dahil nasa 7 tao ang kalaban, habang 2 lang sila ni Zoro at Brook. Hindi maintindihan ni Lucci kung bakit pinatawag ni Stussy ang mga Seraphim, dahil baka mawala na naman sila ng kontrol sa Seraphim. Sa sandaling ito, napagtanto ni Shaka na ang pagpunta ng mga Seraphim dito ay magiging isang kalamangan para sa kanila, na nagpagulo sa mga Straw Hat. Kaya't ipinaliwanag ni Shaka na ang authority sa pagkontrol sa mga Seraphim ni Vegapunk, ay mas mataas kaysa sa mga CP0. Habang sinusubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, sinusubukan rin ni Kuma na humanap ng paraan para makarating sa Egghead sa kabila ng patuloy na pag-atake ng mga Navy. Kaya't hindi sumusuko si Kuma. Ngunit biglang, nabaril nila si Kuma at napabagsak at agad na pinalibutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Kuma at umatake sa kanila ng isang malakas na pag-atake. Habang napagtanto ni Bonnie na ito ang alaala ng kanyang ama, sa sandaling ito, si Kuma ay pagod na pagod at nagpipigil sa sakit. Naisip ni Shaka na maaari nilang mabawi ang kontrol sa Seraphim, na labis na ikinatuwa ni na Edison at Lilith, kaya agad silang tumakbo upang mautusan ang Seraphim. Ngunit napagtanto ni Usopp na nasa panganib si Zoro dahil napapalibutan siya ng 7 tao, bago pa man makuha nila ang kontrol sa Seraphim. Kaya, agad na pumunta si Frankie. Biglang nagalit si Nami at sinabi kay Sanji na tulungan si Zoro. Natuwa si Sanji at tumakbo dahil nakikinig lang siya tulad ng mga Seraphim sa utos ni Nami at Robin. Sa sitwasyon ni Kako, nag-transform siya sa kanyang na-awake na anyo. Ito ay lumalabas na siya ay naghihintay para sa sandaling ito upang maghiganti kay Zoro, na ikinagulat ni Zoro at Brook. Sinabi ni Zoro, kahit medyo nagbago ka na, matatalo pa rin kita. At dahil doon, agad na inatake ni Kako si Zoro. Ginamit niya ang kanyang haki sa kanyang ilong, at itinilapon si Zoro. Ngunit si Zoro, napagod at inaasahan lamang ang katulad ni Kaido sa Wano, na wala ng interes laban kay Kako. Kaya't isang malakas na atake ang ginawa ni Zoro, na nagpabagsak kay Kako sa lupa.
Nakikita ni Lucci na dehado si Kako, kaya inutusan niya ang mga Seraphim na sirain ang lugar. Nagsimulang kumilos ang mga Seraphim, at nag-aalala si Shaka. Habang mabilis na gumagalaw si S-Hawk, naghahanda sina S-Snake at S-Shark na magpakawala ng mga laser, at ginamit ng S-Bear ang ability na katulad kay Kuma, na labis na nagpaalala sa ilang Straw Hat dahil alam nilang napakalakas ng mga Seraphim. Agad na sinabihan ni Shaka sina Edison at Lilith na magmadali, ngunit inilunsad na ng mga Seraphim ang kanilang sanib na mga pag-atake, na naging sanhi ng pagkasira ng Research Institute ni Vegapunk, na nagpaalala din kay Brook. Sa sandaling ito, binabalaan ni Kako si Zoro na hindi sila mananalo. Nasa sabik siya nang makita ang mga Seraphim na patuloy na umaatake, at nakaramdam ng pagkabalisa dito si Zoro. Ang mga Seraphim ay patuloy na umaatake sa Research Institute, na naglalagay sa grupo ng mga Straw Hat sa matinding panganib, habang ang lahat sa loob ay nagsisimulang gumuho. Tuwang-tuwa sina Lucci at Kako. At nang biglang kumilos si Stacy, sumugod siya at kinagat ang leeg ni Kako, na ikinagulat nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nahimete si Kako. Hindi maintindihan ni Lucci kung bakit ginawa iyon ni Stacy. Sinabi ni Stacy sa kanya, "Matulog ka na rin." Lumalabas na siya ang unang clone ni Buckingham Stacy, isang miyembro ng Rocks Pirates na nilikha sa laboratorio ng Mads ni Vegapunk. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lucci na pinagtaksilan ni Stacy ang CP0, kaya agad niya itong inatake. Iniisip ni Lucci na natalo niya ito agad, ngunit isa lamang itong clone ni Stacy. Pagkatapos ay nahuli ni Stacy si Lucci. Napagtanto niya na ang kanyang lipstick ay gawa sa sea-stone. Agad na kinagat ni Stacy ang leeg ni Lucci dahilan para mawalan ito ng malay. At dahil dito, natalo sila ni Stacy, na nagbigay kay Zoro ng pagkalito sa nangyayari. Nagulat si Brook nang makita si Lucci at Kako na parehong natalo ni Stacy. Na hindi rin niya maintindihan ang nangyayari. Tinanong ni Zoro si Stacy, "Anong ginagawa mo?" Sinabi ni Stacy kay Zoro, "Hindi mo kailangang mag-alala." Lumalabas na alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Straw Hat Pirates. Sa kaloob-looban na iniisip ni Zoro, maaaring nagkaroon ng gulo sa ilalim ng kanilang grupo, pero sinabi ni Stacy na mayroon siyang sariling agenda at hindi sila sasaktan. Habang nananatiling maingat si Zoro kay Stacy dahil ipinagkanulo niya ang sarili niyang mga kasamahan, ipinaalam ni Stacy kay Shaka na tapos na ang misyon. Sinabi ni Lilith at Edison na hindi na dapat siya nagpakita, na ikinagulat naman ito ng mga Straw Hat dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang pagsali sa eksena ni Stacy ay napakadelikado, kaya nag-aalala sila kina Zoro at Brook. Sa puntong ito, nagtanong si Robin kay Shaka kung sino siya. Sinabi sa kanila ni Shaka na kahit na 20 taon na ang nakalipas, kakampi nila si Stacy, na ikinagulat ng mga Straw Hat dahil gumawa si Vegapunk ng espiya sa world government. At nang bigla, sinabi ni Stacy na hindi niya mapipigilan ang mga Seraphim dahil ang kanyang authority ay mababa kaysa kay Lucci, dahilan upang hindi niya mapahinto ang mga iniutos dito. Habang patuloy na inaatake ng mga Seraphim ang Research Institute, sinusubukan nina Edison at Lilith na tumakbo ng mabilis hanggat maaari upang pigilan sila. Sinusubukan din nina Zoro at Brook na makaisip ng paraan para pigilan ang mga Seraphim. Napagtanto nila na lahat ng Seraphim ay katulad sa Seven Warlord of the Sea. Mas binibigyang pansin ni Zoro si S-Hawk, na patuloy na umaatake sa Research Institute, kaya nangangamba dito si Nami. Galit na galit si Lilith at agad na inutusan ang mga Seraphim na tumigil. Sa hindi inaasahan, inatake pa rin ni S-Hawk si Lilith, na ikinagulat niya, at hindi siya nakapag-react ng sandali. Sa kabutihang palad, napigilan ni Zoro si S-Hawk at agad na tumakbo para atakihin ito. Napagtanto ni S-Hawk na napakalakas ni Zoro. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zoro na may malay si S-Hawk, kaya nagtanong siya, "Sino ka?" Samantala, si Lilith ay nanginginig sa takot at umiiyak dahil tinanggihan siya sa kanyang utos. Sinubukan din ni Edison na magbigay ng mga utos sa mga Seraphim. Ngunit biglang, inatake siya, na lumikha ng isang pagsabog at nagpahulog kay Lilith. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Frankie. Habang nag-aalala si Lilith tungkol kay Edison, nagawa rin ni Sanji na mailigtas ito, na nagpagan ng pakiramdam kay Lilith. Biglang huminto ang mga Seraphim sa pakikipaglaban,
kaya't itinago na din ni Zoro ang kanyang espada pabalik sa kanyang scabbard. Sa puntong ito, iniisip pa rin nila kung ano ang mga seraphim na ito. Kaya, ipinaliwanag ni Lilith na sila ang mga mandirigma na ipinagmamalaki nila, at ngayon ay hindi na sila aatakehin ng mga seraphim dahil ang kanyang authority na magbigay ng mga utos ay mas mataas kaysa sa mga CP0. Agad namang tinutokso ni Sanji si Zoro dahil wala siyang naiintindihan kaya nag-away silang dalawa. Sinabi ni Frankie kay Brook ang tungkol sa lahat, at sinabing ang kanilang gagawin ngayon ay tulungan si Vegapunk na makaalis sa islang ito. Gumaan din ang loob ng iba pang mga Straw Hat, dahil hindi na nila kalaban ang mga seraphim. Sa panig ni Stussy, ginamit niya ang Seastone para posasan sina Coco at Lucci, upang maneutralize ang kanilang mga kakayahan sa Devil Fruit. Sa sandaling ito, sinabihan ni Shaka si Stussy na sumama sa kanila, at pumayag naman siya, na labis na ikinatuwa ni Sanji dahil may isa pang magandang babae sa kanilang barko. Sa panig ni na Luffy at Chopper, hinahanap pa rin nila sina Bonnie at Vegapunk, ngunit hindi sila makita kahit saan. Samantala, sa homeland ni Whitebeard, bumalik si Marco, na nagpapagaan sa pakiramdam ng lahat dahil nauna nang dumating dito ang mga Marines bago pa siya. Ipinaalam nila kay Marco na dumating ang mga Marines upang kunin ang mga kayamanan ni Whitebeard, na kumikilos sila ng hindi naiiba sa mga pirata. Ikinwento ng mga bata na ilang araw na ang nakalipas, sinalakay ng mga Marines ang Nayon, pinagbantaan ng mga taga-Nayon, at gustong kunin ang mga kayamanan ni Whitebeard. Ang mga taga-Nayon, na wala sa ilalim ng jurisdiction ng world government, ay hindi protektado ng batas. Hindi pinaniwalaan ng mga marino ang sinasabi ng mga taga-Nayon na wala silang alam tungkol sa kayamanan, at nagbanta na babarilan sila ng walang awa kahit sa mga matatanda at bata. Ngunit nang biglang may dumating at inatake ang komandante ng Marine, at pinalipad siya sa isang bangin. Ito pala ay si Edward Weevil, ang self-proclaimed na anak ni Whitebeard, na tinatakot ang mga Marines na naging dahilan upang tumakas ang mga ito. Nang marinig ni Marco ang buong kwento, gumaan ang pakiramdam niya. Biglang dumating ang isang matandang babae at sinabi kay Marco na dumating si Admiral Raikugayo kanina at kinuha si Weevil, na ikinagalit niya. Siya pala si Buckin Stussy, ang dating miyembro ng Rocks Pirates. Hinihiling niya na ibalik ni Marco si Weevil sa kanya, pero hindi naniniwala si Marco na anak ni Whitebeard si Weevil. Sinabi niya na mayroong isang tao na maaaring patunayan ito, at ito ay si Dr. Vegapunk. Sa panig ni Kizaru, naglalakbay pa rin sila patungo sa Egghead Island. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narito din ang isang miyembro ng Five Elders, dahilan upang personal na mag-serve si Kizaru ng tsaa para sa kanya. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Kizaru na ipinagkanulo ni Vegapunk ang world government. Lumalabas na ito pala ay si Saturn, isa sa mga nangungunang kinatawan ng world government.